Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang tao na nakakonect sa'yo. Vice versa, single ka man, double, triple, bagong kakilala, kilala, na bumalik lang muli o nagkabalikan, kung sino man itong tao na to. Tingnan natin ang feelings, intention, behavior, your feelings, and syempre yung blockage, and syempre yung potential outcome mo this week at ang advice. Siyempre, sa mga nagkahiwalay man dyan, yan, o mga nag-ghost, separation, tingnan din natin ang message. At sa mga gusto pang, kung may mga gustong sabihin, hindi nasabi, no, tingnan natin kung ano yung mga bagay o sitwasyon na yun. Tandaan nyo palagi na vice versa tayo palagi, ha? Tao na ako connect kay Libra. Ano ang nararamdaman mo kay Libra? Six of Swords. Nararamdaman niya sa'yo, isa Six of Swords. The Seven of Cups. Okay, nararamdaman niya sa'yo, dito sa sitwasyon kasi may mga gusto siyang gawin, sabihin, aksyonan. Ako nakikita dito na kasi may mga wishful thinking siya pagdating sa'yo. Na ang nakikita ko dito na gusto niyang gawin, no? Dito sa sitwasyon na to. Sa nakikita ko dito. Nararamdaman niya rin sa'yo is, yun nga, nandun yung gusto niyang ibigay, yung gusto niyang ibigay yung nararapat na para sa'yo. Sa nakita ko dito. Parang naghahanap rin siya. Hindi ko lang alam why, but parang naghahanap siya ng clarity in some aspect of your life. Tignan natin yung intention tsaka yung behavior niya, ha. Yung nararamdaman niya, yun, kasi nandito naman yung ano, kung ano yung ipapakita mo sa akin, dun ako, yun ako. Yun ang nararamdaman niya eh. Yun. Nagkakaroon siya ng pag-ilusyon o nandun talaga yung mga wishful thinking pagdating sa connection o sa situation na ito. Medyo magulo, no? Managuguluhan din siya. Actually, kalala kung bago kayo nito, medyo naguguluhan pa yung sitwasyon. Kung matagal naman kayo, ganun din naman, siguro nando yung point na marami siyang gustong gawin o ibigay sa'yo. Nando sa point na yun. Tingnan nga natin kung ano yung intention. Tao na nakakonect kay Libra. Ano intention mo kay Libra? Four of Cups. Eight of Cups. Four of Cups, ah. The Eight of Pentacles and the Nine of Cups. Okay, intention niya sa'yo, nandun siya sa pag-iisip, no? Nandun siya sa pag-iisip na may mga gusto siyang gawin eh, pagdating na, may mga gusto siyang gawin na gusto niya is, parang gusto niya ikaka-excite mo yon. Nandun siya sa point na yon. Yun, ang intention niya is hanapin yung mga sitwasyon o bagay o kaganapan na makapagbibigay sa'yo ng excitement. Yun ang nakikita ko dito. Marami siyang question. Marami rin siyang gustong sabihin. Marami siyang gustong i-move forward. Actually, intention niya, nagiging aware siya, no? When it comes sa feelings mo rin, sa nakikita ko dito, or vice versa tayo. Andun yung awareness when it comes in this connection, sa nakikita ko dito. Yun ang intention niya. Ibig sabihin, parang nandun siya sa point na, halimbawa, gusto kong hanapin yung kiliti mo kung saan parte yan. Gusto kong hanapin yung kung ano yung gusto mo sa buhay, kung ano yung gusto mo sa connection natin. Yun, gano'n, nandun sa point na yun. Yun ang intention niya sa'yo. Yan. Maaaring nandun siya sa point na minsan nagagawa niya, minsan hindi. Ganyan. May mga point din siguro na naghihintay lang din siya
kung ano yung gagawin mong action or ano yung sasabihin mo sa kanya, pwedeng ganyan doon sa point na yon. Yun ang nakikita ko. We have the 9 of Swords, the 9 of Wands. So, yan. Intention niya ngayon yun. Gusto niya talaga na, ibigay yung effort or yung development when it comes in this connection. Gagawin naman yan daw niya ang lahat. Or gagawin niya yung, they want to try to fix this relationship if ever na nagkakaroon man mga dissatisfaction. Yun ang intention niya. Tingnan natin ang kanyang behavior. What comes sa feelings niya dito, yun, ganun din eh. So, nakita ko dito. Feelings niya kasi, yun nga, marami siyang naiisip na bagay na gusto niyang gawin o ibigay sa'yo dito rin sa sitwasyon, paghahanap ng ikakasaya mo sa buhay. Yan, intention niya yun. Tingnan natin behavior. Behavior mo kay Libra. Tawag na ako na kay Libra. The 9 of Wands. Behavior niya sa'yo is the 9 of Wands and the 8 of Wands. Kasunod pa talaga ha. Okay, behavior niya sa'yo. Okay. Behavior niya sa'yo. Libra, hindi ka niya iiwan. As in, behavior sa'yo hindi. Ipaglalaban ka niya dahil andun yung kasiyahan. Behavior sa'yo is, yun, they want you to be happy when it comes in this connection. Hindi kita iiwan as long as kaya ko. Nandiyo sa point na yun, no? Ando yung sa point na pipilitin kong matuto ng marami or pipilitin kong mag-growth itong connection na ito. Yun ang behavior niya sa'yo dito sa situation na to. Kahit na minsan siguro nagkakaroon ng mga self-doubt, kaya minsan nakawala ng tiwala man yan or yun ang nakita ko. No? Hindi ka niya kayang i-let go. Kasi because of the happiness na naibibigay mo sa kanya. Libra. Yun. Ipaglalaban ka daw niya. At hindi ka niya iiwan. Oh my Galileo. Sana all. Anak, baba mo na. Dito. Tingnan natin. Libra, ano ang nararamdaman mo sa tao na ito? Vice versa po tayo ha. Libra, anong nararamdaman mo sa tao na to? Anak, hindi pwede yan anak. The Hierophant. Gumin na. Nararamdaman ni The Hierophant. The Fool. And the Devil. Okay. Di ba? Lakas ang trip ng anak ko. Okay, nararamdaman mo sa kanya, Libra. Nararamdaman mo sa kanya, totoo siya. No, pagdating sa'yo. Yun ang nararamdaman. Nagiging totoo siya pagdating sa'yo. Sinasabi niya yung gusto niya sabihin sa'yo. Nararamdaman mo din na mahalaga ka. Na yung mahalaga mo sa kanya. No? Yung point na yun. And then also, nararamdaman mo din yung, alam mo yung parang wala kang inaalala na pagdating sa kanya. Nandun ka sa point na yun. Parang you feel free pag siya yung kasama mo, pag siya yung kausap mo. Yan, feeling mo you are safe. Feeling mo, handyan siya palagi beside you, to comfort you, nandun sa point na yun. Yun ang nararamdaman mo sa kanya. O diba sana all? Eh di kayo na-joke. Yun ang nakikita ko dito sa iyo. Yan. Yun, gusto mo siya palaging kausap or andun yung point na they telling the truth or you telling the truth in this connection. Kumbaga nagpapakatotoo ang isa sa inyo. Tingnan natin nga yung blockage. Pwedeng blockage dito sa connection na to or pwedeng naging blockage sa'yo pagdating if you are a single or in a relationship. Comes to love. Blockage, Libra. Confusion and vulnerable. You cannot experience true intimacy unless you open your heart and be yourself. Okay, iba sa inyo, if you are still single at medyo nalilito talaga kayo kung sino talaga ang gusto nyo sa buhay nyo is, yun, you need to open your heart. Then, ang nakikita ko dito, no?
And yun nga, kung disconnection, yan, may mga pagkalito. You don't know what you want, so you need clarity before you get involved. Yun. Kung sa connection nito, siguro nagkakaroon lang ng mga hindi pagkakaintindihan. Pwedeng ganoon. Tulad ng sinabi ko naman din kanina, no? Kakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan. Siguro, kung kayo naman is single talaga, nalilito ka kung sino sa kanila yung gusto mo i-connect. Yan, naghahanap ka ng clarity. And syempre, you need to see the clarity, no? About the situation. Or kung may mga third party, syempre, handun yung point na gusto mo ng clarity kung kailangan pa ba, dapat pa ba, o hindi na, mga ganyan. Nalilito ka. Nagkakaroon ng struggle, maraming iniisip, ganyan. Ako nakikita sa inyo. Hindi mo na rin alam yung gusto mo sa buhay, no? Yun. Huwag ka lang papasok sa sa mga third party kasi, nako, magiging ganito ka talaga. Nasa sayo na yan. Kasi andito kasi si Devil. Kaya iba sa inyo, andun yung mga tukso, no, na nagaganap o nangyayari sa inyo. Mag-ingat ka lang, Libra, no? May mga tao na hindi maganda yung vibes or maganda yung thought sa'yo at syempre iba sa inyo is there's a black magic na nagaganap. Tingnan natin ang, asa na ba ako? Potential outcome this week, Libra. Potential outcome. Okay. Okay. Potential outcome mo this week. Nandito ka sa sitwasyon mo na maaring magkakaroon ng mga unstable situation or magkakaroon ka ng mga paghihigpit. Yan, ang nakikita ko sa'yo dito. May mga sitwasyon na gagawin or hindi gagawin, halos ka sa point na yun, no? May mga a-actionan or hindi a-actionan. Yun. But you become a stable situation. Parang handun sa point na minsan okay, minsan hindi, minsan okay, minsan hindi. Nandun ka sa point na yun. Minsan negative, minsan positive, minsan negative, minsan positive. Yung mo, potential outcome. And the advice po kay Libra. Parang sa trabaho lang yan, papasok, hindi. Ganun yan. Maaring din sa mga pagiging moody situation, ano? Sa iba. Yung mga hindi pagkakaintindihan sa iba, ganun, o yung mga distraction na pwedeng maganap o mangyari. Advice. Advice po. Libra advice. With the world. Sa Six of Wands. Okay, kung nandito ka sa confusion o kung ano man yung pinagdaanan mo dito, no? What comes to advice is, sabi naman dito, you need to keep moving to reach your goal, no? And magplano ka raw. Tandaan mo, this is the time to place your future in your hand. No? Huwag ka mag-doubt sa mga bagay o sitwasyon na gusto mo makamit sa buhay mo. No? You need to focus to your mission, you need to focus to achieve or to fulfill something into your life. Mas more kang maging, alam ko na matured ka na naman, mas more mong kailangan mo maintindihan yung mga bagay-bagay o sitwasyon, why it happened. Ang nakikita ko rin dito, basta gawin mo yung best mo sa nakikita ko dito. And kung may mga bagay na try to take it action, mag-action ka, yun. Huwag ka lang magda-doubt, no? At huwag ka lang maghihintay ng blessing kasi hindi kusang lalapit sa'yo yan. Yun, may mga bagay din na kailangan mo nang harapin. Sometimes you need to say no. If kinakailangan din sa nakita ko dito, focus lang. Focus ka lang, mag-action, prepare, explore, try to progress, be adventurous, and move-forward ka sa mga plano mo. This time ang sinasabi dito. Kasi you will achieve it. There's a victory and success happen into your life. Ang sinasabi dito. As long as you are in na nakapili ka na tamang direksyon sa buhay mo, magsasucess at magsasucess ka. Huwag ka lang magdadalawang isip sa iba sa inyo. Tingnan natin the message, mga messy truth, mga ghost, separation, or nangyari in the past. Ano ba yan? Never really over. Lingering energy, soul tie, no closure. Maaring nahada yung point. Ganun ba talaga?
Hindi pa tapos di ba? Hindi, lagi ko to nababasa yun, di ba? Sabi ko parang babalik pa yung nakaraan. Black up, ghosted, shout out, silent treatment. Ay, ganon. Siguro dumating kayo sa point na hindi na talaga nagkaroon ng pag-uusap, ganyan, sinut down ka, ginose ka, or handun yung bigla na lang para siyang nawalang bula, or hindi ka na sinasagot, no? Or vice versa. It's not me, it's a trauma. Triggering projection, inner one. Nandun talaga, sobrang, nagkaroon talaga na hindi pagkakasundo in this relationship, ano, sa iba sa inyo, in the past relationship. Yan. Naging, ano talaga siya, naging trigger sa'yo yung relationship na to, hindi naging good yung connection. And syempre, I choose me. Self-love, emotional maturity, and yan. Talagang iba sa'yo is totally break up na talaga sa nakita ko dito. Kasi nga, siguro, because of the third party rin sa iba, at pinili na rin niya yung sarili niya. Mas more na siya naging mature this time. Tingnan natin yung mga gustong sabihin at mga hindi nasabi na gustong sabihin. Pwedeng itong connection na to, or this is the past. Or maybe this is you or siya. Mga unspoken truth. Not everyone is meant to stay forever. Some people come to teach something. To teach you something. Oh, talaga naman, 'di ba? Dumadating naman ng tao talaga para may matutunan. But pag hindi mo na-learn 'yon, babalik ka lang ng babalik doon sa sitwasyon na 'yon. We were supposed to be us, just you and me. Ganun. I keep stepping toward you only to fall away again. Hala, patay tayo dyan. We're both waiting for other to make the first move. Naghihintayan kayo? Or naghihintay siya to connect again? Yun. Arigato namaste, God bless.